Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga magulang at kapatid sa Panginoon. Ako po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camya po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Sa araw pong ito, again, continuation ng ating series on the Gospel of John, chapter 14 verses 15 hanggang 31 ang ating pong pag-aaralan. At pinamagatan po itong The Promise of the Holy Spirit. Samahan niyo po ako at atin pong basahin ang mga talata na atin pong pag-aaralan. If you love me, keep my commands, and I will ask the Father, and he will give you another advocate to help you and be with you forever. The Spirit of Truth. The world cannot accept him because it neither sees him nor knows him. But you know him, for he lives with you and will be in you. I will not leave you as orphans. I will come to you. Before long, the world will not see me anymore, but you will see me. Because I live, you also will live. On that day, you will realize that I am in my Father, and you are in me, and I am in you. Whoever has my commands and keep them is the one who loves me. The one who loves me will be loved by my Father, and I too will love them and show myself to them. Then Judas, not Judas Iscariot, said, But Lord, why do you intend to show yourself to us and not to the world? Jesus replied, Anyone who loves me will obey my teaching. My Father will love them, and we will come to them and make our home with them. Anyone who does not love me will not obey my teaching. These words you hear are not my own. They belong to the Father who sent me. All this I have spoken while still with you, but the Advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all the things and will remind you of everything I have said to you. Peace I leave with you. My peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled, and do not be afraid. You heard me say, I am going away and I am coming back to you. If you love me, you would be glad that I am going to the Father, for the Father is greater than I. I have told you now before it happens, so that when it does happen, you will believe. I will not say much more to you, for the prince of this world is coming. He has no hold over me, but he comes so that the world may learn that I love the Father and do exactly what my Father has commanded me. Come now, let us live. Pagpalain ng Panginoong Diyos ang pagkabasa at pagkadinig ng kanyang mga salita na sa araw na ito'y basihan ng atin pong pag-aaral. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid, there are moments in life when separation brings deep sorrow. Sinimulan po natin ang pag-aaral kahapon doon sa pagpapahayag ni Jesus na I am the way, the truth, and the life. Binanggit niya ang katotohanan na you will experience loneliness because I will leave you, I will depart. At dahil doon, ipinakita sa ating pag-aaral kahapon na maging sa mga mabibigat na kalagayan natin sa buhay, mga suliranin, problema at kung ano-ano pang mga nakapagbibigay ng kapighatian ay merong daan, merong katotohanan at merong buhay para sa mga sumasampalataya sa Panginoong Diyos. Sa umagang ito, alam natin na meron talagang mga panahon sa buhay natin na malungkot at ang paghihiwalay ay malungkot. A child leaving home, a loved one departing from another country, or the death of a dear friend often leaves us feeling abandoned and alone. Ang mga disipulo ng ating Panginoon naranasan ito. Itong karanasang ito ay isa sa pinakamalungkot na bahagi ng kanilang buhay at nung araw o gabi bago ang crucifixion ng Panginoon, sinabi ni Jesus sa kanila na He was going away.
Jesus told them in John 13:33, in John 14:2-3, na siya ay pupunta sa Ama, ipaghahanda ang mga alagad ng tirahan, at kung siya ay nakapaghanda na, babalik siya. So, pero sa simula, talagang bagamat may pangako na sila'y muling magkakasama, ay malungkot ang paghihiwalay. The hearts of the disciples were troubled, confused, and fearful. Imagine nga naman nyo, for 3 years, they had walked with Jesus, listened to His teaching, witnessed His miracles, and depended upon His presence. And now, the disciples are lonely because Jesus says, I am leaving. So, likas to mga kapatid at normal. The disciples naturally wondered, how can we continue without you, Lord? Who will guide us now na ikaw ay aalis? Who will strengthen us gayong iiwanan mo na kami? So ito po'y legit, natural na mga tanong sa puso ng mga alagad. At tayo man mga kapatid, di po ba? Kapag meron tayong pinagsasaligan ng ating buhay, mahal natin, inaasahan natin, tapos biglang magpapaalam, ganyan din ang madalas nating tanong. Pag meron nga pong inililibing, nagpapalahaw ng iyak, madalas natin naririnig, paano na kami? Sino nang magbabantay sa amin? Paano kami mabubuhay? Sino magpapalakas sa amin? So normal po talaga yon. At marahil siguro sa mga nakikinig sa akin ngayon, madami na sa inyo ang naka-experience ng ganong klase ng damdamin. But Jesus answers their fears. How? By giving one of the greatest promise in the Bible. And one of the greatest promise in many promises in the Scripture ay ang pangakong Santong Espiritu. The promise of the Holy Spirit. This passage teaches us that Christ does not leave His people orphans. Hindi iniwanan ng Panginoon ang kanyang mga anak na ulila, sapagkat through the Holy Spirit, Christ will continue to dwell, to teach, to strengthen, and to comfort His church. Ang pag-aaral na ito, mga kapatid, para sa mga tunay na mananampalataya, nawa ay magbigay sa atin ng kapayapaan, alisin ang mga kabagabagan, mamuhay tayo ng may pagtitiwala at laging umasa. Dahil ang Santong Espiritong ipinangako ng Panginoon, ibinigay ng Ama, ay kasakasama ng tunay na mananampalataya. So, atin pong tingnan at pag-aralan ang John chapter 14, 15 hanggang 31. Ano ang una nating makikita sa mga talata? Una, love for Christ is demonstrated by obedience. Sinimula ni Jesus ang bahaging ito ng John 14:15 sa katagang, kung mahal ninyo ako, susundin ninyo ang aking mga utos. Notice that Jesus does not say, if you love me, you will feel emotional. Hindi niya sinabi yun kasi alam na ng Panginoon yun eh. Kung mahal niyo ako at aalis ako, malulungkot kayo. Hindi na kailangan sabihin yun. Pero ano pong sinabi ng Panginoon? Ang sabi ng Panginoon, hindi rin niya sinabi na if you love me, you will merely profess it. Na kung mahal mo ko, sasabihin mo, ipapahayag mo. Hindi rin yon. Ang sinabi ng Panginoon sa John 14:15, if you love me, keep my commands. Oo, iiwanan ko kayo. Malulungkot kayo. Magkakaroon kayo ng mga emotional moments ng buhay ninyo. Pero kung talagang mahal nyo ako, sundin ninyo ang aking mga utos. Napakagandang habilin, hindi po ba? If you love me, keep my commands. Love for Jesus is not merely sentimental. Alam nyo mga kapatid,
madalas, no, sorry, no, para sa mga Chinese. Alam niyo po yung mga Chinese, umuupa sila ng mga taga-iyak. Pag may namamatay po na Chinese, nagre-rent sila ng mga taga-iyak. Kaya nga, may pelikulang The Crying Ladies. Alam niyo po ba yun? Sino ba yung bida doon? Na sila, ang trabaho nila, taga-iyak sa patay. Ano po? Kasi the more people na umiiyak, pinapakita na mahal yung namatay. Ano po? Pag maraming sentimental na, emosyonal na damdamin, parang ito'y pagpapakita ng pag-ibig doon sa namatay. Pero Jesus said, love for me is not merely sentimental. The love for me must be shown through what? Through obedience. Kaya alam niya na malulungkot ang mga alagad, alam niya na mahal siya ng mga alagad, pero ang sabi ng Panginoon, dapat makita ang pagmamahal niyo sa akin hindi lang sa luha, hindi sa iyak. Dapat ipakita ang pagmamahal niyo sa akin sa pagsunod. Can we say amen? So the order is very important. Jesus did not say, obey me so that I will love you so. Kung hindi, because you love me, you obey me. Obedience is not the root of salvation. Obedience is the fruit. Mga kapatid, lilinawin ko lang. Hindi po tayo susunod dahil gusto nating maligtas. Hindi po ang pagsunod ang ugat ng kaligtasan. Bagkus, ang pagsunod ay bunga ng kaligtasan. If you are truly saved, if you are truly with the Lord, and the grace of salvation was given to you, the result of that, the fruit of that, will be obedience. Amen po ba? We affirm that obedience flows from God's grace. We are not saved by obedience, but those who are truly saved will increasingly obey Jesus. Patutunayan natin ito sa maraming mga talata. Let us look at some biblical support. 1 John 2:3-4, ang sabi po dyan ni John, we know that we have come to know Him if we keep His commands. Alam natin na totoong nakilala natin siya kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Nauna, yung pagkilala sa kanya bago ang pagsunod. Whoever says, I know him, but does not do what he commands is a liar, and the truth is not in that person. Malinaw yan, no po? Una po, ang ating pagtitiwala, pananampalataya at kaligtasan bago tayo sumunod. It is not the other way around. Madalas sinasabi kasi ng mga tao, pag ako ikay, ipinakikita nila, ako ikay ligtas kasi ako'y ganito Ako ikay ligtas kasi ganito ang ginawa ko. No, hindi tayo naliligtas dahil sa mga ginagawa nating kabutihan. Kaya tayo gumagawa ng mga kabutihan bilang pagpapatunay na tayo ay mga ligtas na. John 15:10, if you keep my commandments, you will abide in my love. Saving faith always produces obedience. Can we say amen? Imposible, mga kapatid, na ang isang taong ligtas, binigyan ng kaligtasan at ng biyaya ng kaligtasan ay hindi susunod sa Panginoong Hesukristo. Tandaan, a faithful husband does not remain loyal to his wife merely because of legal obligation. The husband remain faithful because he loves her. Amen? At ang pag-ibig na yan, hindi lang ipinakikita, mga kapatid, sa pagluha, hindi lang puro emosyon, ipinakikita yan sa gawa. Kaya ang sabi ng Panginoon, hindi puro iyak, ha?
Hindi puro iyak, hindi puro emosyon ang pagpapatunay ng pag-ibig nyo sa akin. If you truly love me, ang sabi ni Jesus, obey my commands. Likewise, believers obey Jesus because they love Him. Amen? So dito pa lang, bibigyan ko kayo ng reflection questions. Huwag niyo ipagkamali na tapos na tayo kasi most of the time, nilalagay ko yung reflection questions sa dulo. Pero magandang dito pa lang sa portion na ito, magtanong tayo sa ating mga sarili. Una, does my life demonstrate genuine love for Jesus? Is my obedience motivated by love or just mere duty? Bakit mo ginagawa yung paglilingkod? Dahil obligasyon? Dahil duty? Dahil elected ka? O dahil nahihiya ka? Dapat ang motivation ng ating mga ginagawa para sa Diyos ay pag-ibig. Kung hindi pag-ibig, mga kapatid, napakadaling sumawa. Napakadaling magkunwari. Napakadaling tumigil at umayaw. Pero kung ang ating paglilingkod ay motivated ng pag-ibig kay Jesus, gagawin natin ito ng may katapatan. Amen po ba, mga kapatid? At pangatlong tanong, are there areas where I am resisting Christ's commands? Second point, verses 16 to 17 ng chapter 14. Alam ng Panginoon na malulungkot ang mga alagad. Alam ng Panginoon na magiging emotional sila dahil sa kanyang paglisan. Ang sabi niya sa kanila, sundin niyo ang aking mga utos. Kasi habang sinusunod niyo ang aking mga utos, mararamdaman ninyo na kasakasama ninyo ako. You will not feel abandoned if you are still doing the task that I entrusted you to do. Hindi po ba? Pero pag kinalimutan, listen mga kapatid, kailan natin nakakalimutan yung mga mahal natin sa buhay? Kailan? Halimbawa, magulang na namatay, tatay o nanay o kapatid o teacher o kung sino pa man. Madali natin silang nakakalimutan kapag yung kanilang mga paalala ay hindi natin ginagawa. Pero, kailan natin naaalala? Sige nga, mga kapatid, sagutin natin. Kailan ninyo naaalala ang nanay ninyo? Di ba pag may mga okasyon at kung saan nagugunita natin yung kanilang paalala? O, Rualdo, ang tawag sa akin ng nanay ko, Rualdo eh. Ruel lang po pangalan ko, pero ewan ko, ba't ako tinatawag ng nanay ko ng Rualdo? Lalo pag galit. Rualdo, yung ganito ha, yung ganyan ha, ganito gawin mo. Pag naaalala ko ho yun, naaalala ko na malapit siya sa akin. At kapag naaalala ko yung mga paalala niya, ginagawa ko. Hindi dahil nauobliga ako, kung hindi, iyon ang alam kong paraan ng pagpapakita ng aking pagmamahal. Hindi yung pag-iyak sa simenteryo, mga kapatid. O, sasabihin ko sa inyo, walang silbi yun eh. Magpunta man kayo sa simenteryo at magngangal-ngal kayo doon, maging emotional, wala. Alam niyo po, pinakamagandang show of love sa mga mahal natin sa buhay na namatay, hindi pagdalaw sa puntod. Ang pinakamaganda at tamang paraan ng paggunita at patuloy pang pagpapakita ng pagmamahal ay yung sinabi ni Jesus dito, sundin natin ang kanilang magandang halimbawa, sundin natin ang kanilang mga utos. Amen? Hindi ko ginajustify yung hindi ko pagpunta ng sementeryo. Hindi ko sinasabing gayahin niyo ako. Pero ako mga kapatid, tamad na tamad akong pumunta sa sementeryo hindi dahil tinatamad ang katawan ko, kundi naiintindihan ko sa turo ng banal na kasulatan, wala nang masyadong kabuluhan. Ang pagpunta ko ron, pag-iyak, pagbalik tanaw dun sa mga nakalipas. Ang pinakamagandang gawin ko, alalahanin ay ang kanilang mga utos, lalo na ang mabuting halimbawa at ipamuhay ko. Naintindihan niyo po ako mga kapatid? Now,
Dahil alam ng Panginoon na ang mga alagad ay malulungkot, nangako siya sa kanila ng magiging katulong. Jesus promises another helper. This another show of God's love, of Jesus' love for the disciples. John 14:16-17, and I will ask the Father, and He will give you another advocate to help you and be with you forever. Yung word na advocate or sa ibang English translation ay helper, it comes from the Greek word parakletos. Na ang ibig sabihin ng parakletos ay comforter, counselor, one called alongside, o sa madaling sabi, kaagapay sa Tagalog. Jesus himself had been their helper for 3 years. Katuwang, kaagapay, tagapagbigay, hindi lang ng mga bagay na material, kundi maging pisikal o maging espiritual. Naging katuwang nila si Jesus. And now that He was about to leave them, Jesus promised another helper. Hindi po sinabi ng Panginoon na bibigyan niya sila ng katulong at lilisan siya na hindi natutulong. Nandun pa rin ang Panginoon pero pangako merong another. Merong pang isa. The word another means another of the same kind. The Holy Spirit is not an impersonal force. He is not merely a divine power. The Holy Spirit is a divine person, equal with the Father and the Son. Kaya itong talatang ito clearly reveals the doctrine of the Trinity. Gaya ng binanggit ko sa inyo, yung mga doktrinang itinuturo natin sa doctrinal class, yung mga doktrinang pinag-aaralan natin sa SOLD class, basahin nyo lang ang Bible, makikita nyo sa bawat talata at pahina nito nandun ang mga doktrina. Revealed by the Word of God itself. So the text clearly revealed the doctrine of the Trinity. The Son is the one asking, the Father is the one giving, and the Spirit is the one coming. 3 distinct persons, yet one God. Amen? Ngayon, ang pangakong ito na Santong Espiritu na darating ay permanente na. Hindi na aalis. Ang Panginoong Yesus, ang kanyang ministeryo, ibigay ang kanyang sarili, and then babalik siya sa Ama. Tama? Pero ang Holy Spirit will remain permanent. John 14:17, the Spirit of truth, the world cannot accept Him because it neither sees Him nor knows Him. But you know Him, for He lives with you and will be in you. Dito may makikita tayong katotohanan. Una, ang Holy Spirit hindi makikilala ng lahat ng tao. Amen po ba? Ang mundo nga, hindi siya makikilala at hindi siya tatanggapin. Bakit? Kasi hindi nila siya makikita. Bagay, invisible naman talaga ang Holy Spirit. Pero ang katotohanan dito, even in their hearts, they will not see, they will not understand, they will not seek, they cannot find and accept the Holy Spirit. Dahil ang tangi lang na makakakita at makakakilala sa Kanya ay ang mga binuhay na ng Santong Espiritu. It is the Spirit who will quicken, who will revive or regenerate the dead spirit of the man. And when the Holy Spirit regenerate the dead spirit of the man, then the man will get to know the Spirit who revived him. Tama po ba? And that Spirit will live
with Him and be with Him. Dito po makikita natin na talagang yung mga hindi mananampalataya, hindi nila kailanman makikilala ang Santong Espiritu. Sa John 14:17, may ilang katotohanan munang pagtutuunan ako ng pansin. Ang sabi diyan, He lives with you and will be in you. Unlike the Old Testament, now sa Old Testament, the Holy Spirit's ministry was often temporary and selective. Di ba umaalis? Tatatandaan nyo si Haring Saul. Naging puspos din siya ng Santong Espiritu eh. Pero dumating na lumisan ang Santong Espiritu kay Haring Saul. But under the New Covenant, iba na. Ang Holy Spirit permanently indwells believers. Hindi na siya lumilisan. Napipighati, yes, pero hindi na lumilisan. Romans 8:9, anong sabi? You, however, are not in the realm of the flesh, but are in the realm of the Spirit. If indeed the Spirit of God lives in you, and if anyone does not have the Spirit of Christ, they do not belong to Christ. Yung mga na kay Kristo, pinananahanan ng Espiritu ng Diyos. So meaning, every believer, the true believer, possesses the Holy Spirit. Amen? So the Spirit's indwelling is not a second blessing reserved for elite Christians. Huwag niyong paniwalaan yung mga Pentecostal na yung Holy Spirit ay para lang sa mga banal na banal at ang binibigyan ng Holy Spirit ay para lang dun sa mga espesyal, elite na Christians. Hindi yun totoo. Every believer receives the Holy Spirit at conversion. Pag na-born again ka, the same Spirit will be with you. The same Spirit that dwells in the lives of the early disciples is the same Spirit that will also be living in you. Amen? Gagawin tayong templo ng Santong Espiritu. Kaya minsan natatawa ako sa mga Pentecostal, may mga ritual-ritual na ginagawa. Ano mga ginagawa? Ina-activate ang Holy Spirit. Ano yun, kuryente? Kailangan mo i-plug para ma-activate mo yung Holy Spirit. Sino ka para gawin mo yun? Kaya may mga gawain sila, activate the Holy Spirit. Ano? Na merong mga taong puspos ng Espiritu na sila ang magpapasa ng kapuspusan sa iba. Ano? Saan nyo nahagilap ang mga bagay na yun? Wala yun sa turo ng Biblia. Ang turo ng Biblia, upon your conversion, the Holy Spirit will be in you. And that Holy Spirit will not leave you. He will not leave you orphans. The Spirit sovereignly regenerates sinners, grants faith, sanctifies believers, and preserves them until glory. Amen? Kaya sa tunay na mananampalataya, hindi na magtatagumpay ang gawa ng demonyo. Kaya yung mga Kristiyanong palayas ng palayas sa mga demonyo, isa lang ibig sabihin nun, ubod ng hina sa kamangmangan o ubod ng hina at napakamangmang sa mga turot doktrina ng Biblia. Ginawa silang bobo ng kanilang mga pastor na pinaniwala na they can control the Holy Spirit. Sorry for the terms, pero wag kayong ano tawag doon? Mangmang. Suriin ninyo. Lalo na yung mga may papatong-patong ng kamay. May pa-activate. Sino tayo para kontrolin yung espiritong ibibigay mo sa mga tao? Can you do that? Sino kayo para magpababa ng spirit doon sa mga mananampalataya? Hindi tayo at wala tayong ganong kapangyarihan.
Sabi nga ng ating Panginoong Hesukristo kay Nicodemo umiihip ang hangin. Hindi natin alam kung saan galing. Ganon kumikilos ang Santong Espiritu. Malaya, sa kanyang panahon, sa kanyang kapangyarihan, hindi kailanman nakokontrol ng sino man. Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Ang tanong, kailan mangyayari? Only the Spirit knows. Amen? A parent walking beside a child provides confidence and security. That's a reality. Pag ang anak, hawak ang kamay ng kanyang nanay at naglalakad ng sabay, punong-puno ng konfiyansa at kaligtasan ng puso ng bata. Likewise, ang mananampalataya never walk alone. The Holy Spirit continually accompanies us. Accomplishes His ministry and accompanies us in all our dealings. Amen? Sabi ni Jesus, I will give you another helper. And that is the Holy Spirit. Pangatlong punto, Christ does not leave His people as orphans. Verses 18 to 20, I will not leave you as orphans. Hindi ko kayo iaabandona. Hindi ko kayo iiwanang mga ulila. I will come to you. The disciples feared abandonment. Sino ba naman ang hindi? But Jesus assures them, I will not leave you as orphans. I will come to you. Though Jesus would physically ascend to heaven, He would continue to be spiritually present through the Holy Spirit. Amen? So ang pangakong ito includes 1, Christ's resurrection presence. Verse 19. Before long, the world will not see me anymore, but you will see me, because I live. Because I live, you also will live. Mga kapatid, take note. Nung binanggit ng Panginoon ang bagay na ito, hindi pa naman siya namamatay. Hindi pa siya ipinapako. At hindi pa siya nabubuhay. Pero ipinapangako na ito ng Panginoong Hesukristo, before long, the world will not see me anymore. Kaya ang akala ng mundo, nagtagumpay silang patayin ng isang manggugulo na natatanggal nila sa pananampalatayang Hudyo ang isang tagapagturo na gumagawa ng maraming mga pagbabago na anahilit nila si Kristo. Pero para sa mga mananampalataya, ang sabi niya, you will see me again. Because I live, you also will live. On that day, you will realize that I am in my Father, and you are in me, and I am in you. Kaya mga kapatid, yung pagkabuhay ni Jesus sa mga patay guarantees our spiritual and eternal life. Siya yung panganay Kaya nga bilang panganay na nabuhay sa mga patay, tayo ay mga susunod na bunga ng mga bubuhayin sa patay. Amen? And because yung pangako ng Panginoon, ang pangakong ito ay nagbibigay din ng ating union with Christ. John 14:20. On that day, you will realize that I am in my Father, and you are in me, and I am in you. Mga kapatid, ang talatang ito is one of the most precious doctrines of the Bible. Ano yung doctrine na yon? Our union with Christ. Believers are united with Christ. His righteousness become ours. Si Jesus namatay, matuwid, walang kasalanan, at ang pagiging matuwid ni Kristo, ibinihis sa atin na makasalanan. Therefore, yung ating kasalanan, hindi na makikita at ang makikita na ay ang katuwiran ng ating Panginoon.
Yung kamatayan ni Jesus naging ating kamatayan. Hindi na tayo kailangang magbayad ng ating kasalanan kung hindi ginawa na ito ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. At dahil si Jesus ay nabuhay, His resurrection becomes our resurrection. That is our union with Jesus. Kaya nga, ang sabi ni Pablo, si Pablo ito, Galatians 2:20. Sabi niya, I have been crucified with Christ, it is no longer I who live, but Christ who lives in me. Because believers are united to Christ, they can never ultimately be lost. Amen? Kung si Jesus na ang nabubuhay sa atin, paano pa tayo mapapahamak? Kaya yung pastor na nagtuturong pwedeng mawala ang kaligtasan, naku po. kung ganyan ang pastor ko, alis ako dyan. Walang kasiguruhan dyan sa turo na yan. Sapagkat dito, malinaw na itinuturo sa atin, ang Panginoon ay nasa atin. You are in me and I in you. It is no longer I who live, but it is Christ who lives in me. Tandaan mga kapatid, to illustrate this, a branch connected to a living vine continues to receive life. Apart from Christ, we can do nothing. But united to Him, we bear fruit. Amen? Now, pang-apat na punto, the Holy Spirit reveals Christ to believers. Ang Santong Espiritu ang nag-re-reveal, naghahayag sa ating Panginoong Jesucristo sa mga sumasampalataya. John 14:21-24, whoever has my commands and keeps them is the one who loves me. The one who loves me will be loved by my Father, and I too will love them and show myself to them. Then Judas, not the Iscariot, si Tadeus to, sabi niya, Lord, why do you intend to show yourself to us and not to the world? Kasi sinabi ni Jesus hindi ako makikilala ng sanlibutan. Pero kayo, sabi, makikilala niyo ako because I show myself to you. Judas, not the Iscariot, asked. Verse 22. Lord, why do you intend to show yourself to us and not to the world? Bakit ipinakita mo ang sarili mo sa amin at hindi sa mundo? Sumagot si Jesus. Jesus answers that He reveals Himself to those who love and obey Him. Intindihin natin ito, Baka ma-misinterpret natin ito. This does not mean believers earn Christ's love. Rather, obedience is evidence of saving faith. The unbelieving world cannot truly know Jesus because they remain spiritually blind. Sabi ng unang Korinto 2:14, the person without the Spirit does not accept the things that come from the Spirit of God. Yung mga taong walang Espiritu, hindi tatanggapin ang mga bagay na galing sa Espiritu ng Diyos. Kaya ano mauna? Para matanggap ng tao ang mga bagay na espiritual at mga bagay na galing sa Espiritu ng Diyos, kailangan muna siyang magkaroon ng Espiritu. Tama po ba? Paano mangyayari yon kung ang Espiritu ng taong makasalanan ay patay? Kailangan muna siyang maborn again. Kaya ang sabi ni Jesus kay Nicodemo, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Only the Holy Spirit opens blind eyes. Amen? The Holy Spirit effectually calls the elect through the gospel,
bringing them from spiritual death to life. Amen? Hindi niyo po ba naobserbahan? I-illustrate ko lang ito. Dalawang tao nakarinig ng parehong sermon. One remains unmoved. The other is convicted, transformed, and believes. Tanong, ano kaibahan? Sasabihin ba natin, baka matalino yung isa. Baka may pinag-aralan yung isa, kaya tinanggap niya. Baka naintindihan niya. Tama! Naintindihan niya. Ang tanong ay ito, bakit niya naintindihan? The difference is not human wisdom, but the sovereign work of the Holy Spirit. The Holy Spirit regenerate the mind, regenerate the soul of that person, and because it was regenerated already, he will understand the sermon. Pero pag hindi born again, hindi kailanman mananampalataya dahil hindi niya maiintindihan ang salita ng Diyos. Kaya kapatid, pag ang mga mensahe ng salita ng Diyos, lalo ang ebanghelyo, ay naiintindihan mo, isa lang ibig sabihin, born again ka na. At pag born again ka na, ang susunod nun, mako-convert ka. Maiintindihan mo salita ng Diyos, mananampalataya ka. Dahil kung ikaw ay mananatiling patay, hindi mo mauunawaan kahit anong mensahe ng ebanghelyo. Kaya again, sabi nung obispo nung iba, nauuna daw ang pananampalataya bago born again. Paano mangyayari yun, obispo? Patay nga Paano makakapanampalataya ang patay? Kaya ang gagawin ng Holy Spirit, bubuhayin muna, at pagbuhay na, saka lang siya makakaunawa sa mga bagay na espiritual. Amen? Kaya, kayong mga mananampalataya, ang isyong ito ay hindi simpleng bagay. Mahalagang bagay ito. Nakasalalay dito, paano ka maglilingkod at kung totoo ang pananampalatayang taglay mo. Amen? So, the Holy Spirit teaches and reminds God's people. Ito yung trabaho ng Holy Spirit. John 14:26, but the advocate, the helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things. Ang tanong, paano to gagawin ng Holy Spirit? Hindi lang daw po siya magtuturo, magpapaalala pa siya. The Holy Spirit will remind you of everything I have said to you. This promise had a unique application to the apostles. The Holy Spirit enabled them to accurately remember Christ's words, resulting in the trustworthy writing of the New Testament. Ang ganda nito mga kapatid Alam niyo po ba yung mga alagad na iniwanan ng Panginoon para hindi nila malimutan yung mga itinuro ng Panginoon, yung mga ginawa ng Panginoon sa pamamagitan ng Santong Espiritu, isinulat nila ito at ito ang naging New Testament Bible natin. Ito yung tinatawag na doctrine of inspiration. The scriptures are inspired by the helper, by the advocate. Kaya naisulat ng mga alagad ang New Testament dahil doon sa ibinigay ni Jesus na galing sa Ama na ikatlong persona ng Diyos, ang Santong Espiritu. 2 Timothy 3:16. Ang sabi, all scripture, lahat ng kasulatan is God-breathed and is useful for teaching. Ano ba ang sabi? Ano ba ang sabi ng ating Panginoon? The Holy Spirit whom the Father will send in my name will teach all things
and will remind you of everything I have said to you. John 14:26. At natupad po yan nang naisulat nila ang New Testament Bible. Na ang sabi, hininga ito ng Santong Espiritu, mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pag-rebuke, sa pagtatama, sa pagtitrain, para makapamuhay ng may katuwiran, ng matuwid ang mga mananampalataya. Amen? Yet this ministry also continues today. Nagpapatuloy ito hanggang sa panahon natin ngayon. The Spirit illumines Scripture. It helps believers understand and apply God's Word. The Spirit never speaks contrast to the Scripture. Kaya mga kapatid, bakit kailangan pa yung mga panag-inip? Bakit pa kailangan yung mga vision? Hindi na po kailangan yun. Kaya pag meron nagsabing may vision ako galing sa Panginoon, niloloko na lang kayo nun. Ay, may panag-inip ako, ganito interpretation. Binobola lang kayo nun. Sapagkat merong kasulatan na iniwan ng Panginoon sa pamamagitan ng Santong Espiritu, isinulat ng mga alagad na ang layunin ay turuan tayo ng lahat ng mga ginawa at iniutos ni Jesus. Now, bakit kailangan pa yung mga pangitain? Kailangan pa yung mga vision na yan na likas sa mga Pentecostal at Charismatic na puro kabulaanan at kasinungalingan. Kaya pag may pastor na nagbibigay ng mga vision, dreams, lumayo kayo dyan. Number 1 kayong lolokohin ng mga pastor na yan. Pagkatapos, eto, nagkaroon ng vision. At yung vision niya, nakasulat din naman sa Bible. Bakit pa kailangan yung panag-inip niya kung nakasulat na naman sa Bible? Di sana binasa mo na lang yung Bible. Napakarami ko nang narinig ng mga ganyan. Sinabi ika sa akin ni Lord, ganito. Sinabi ika sa akin ng Panginoon, ganito. Mga kapatid, iwasan ninyo yung mga pastor na laging sinasabi na nakausap nila si Lord. 40 years na akong pastor, hindi ko pa ho narinig ang tinig ng Diyos. Pero nabasa ko po ang marami sa kanyang mga utos. At namuhay ako sa 40 taon na nagtuturo ng mga aral na ipinabasa, ipinaunawa ng Panginoon sa akin sa pamamagitan ng kanyang mga salita na isinulat ng mga apostol na ginabayan ng Santong Espiritu. Amen? At nagagawa po ng inyong lingkod yon sa biyaya ng Diyos ngayon, araw-araw. Hindi po galing yan sa tinig na ibinulong sa akin kung ano ang imemensahe ko sa tinig ng pag-asa araw-araw. Nabasa ko lang po yan sa Bible at iyan po ang ating napag-aralan. Amen? Kaya pagpapatungan ng kamay, papatungan ka ng kamay ng pastor mo. I claim in Jesus' name, God told me that you will have a future. God told me that Nako, iwasan niyo. Sabi mo kay pastor, huwag kang sinungaling. Hindi sinabi sa iyo ng Diyos yan. Ngayon, kung nasa Bible naman yung sinasabi, pastor, huwag mo na sabing sinabi sa iyo ni Lord yan. Basahin mo na lang. Minsan, pinapaniwala mo kaming ikaw lang ang kinausap, nasa Bible naman pala. Read the Bible, and if you want to hear the voice of God, read the Bible aloud. Any supposed revelation that contradicts the Bible is false. Kapag may sinabi yung pastor at hindi nangyari, kaya number 1, kabulaan ng pastor sa Pilipinas, si Eddie Villanueva. Sinungaling po yung bishop na yan.
Kaya napakaraming mga gumaya dyan kay Eddie Villanueva, ganun din yung mga pastor ng JIL. Ang daming mga sinungaling kasi panay sila vision, panay sila prophecy, hindi naman natutupad. Sa Bible, pag hindi nangyari, alam nyo kung ano ibig sabihin nun? False prophets ang mga yan. Amen? Hindi lang po integrity ang issue ngayon ng JIL. Ang issue ng JIL ay ang mga kasinungalingang propesiya na hindi naman natupad. Ang number one prophecy niya ni Eddie Villanueva noon, magiging presidente siya ng Pilipinas. Ipinangalandakan sa buong Pilipinas. Sa lahat ng mga pastor na nakausap siya ni Lord at siya'y magiging presidente ng Pilipinas. Si Connie Reyes on national television, ipinagdasal si Di Venecia na siya ay magiging presidente. Talaga mga Kristiyanong kung ano-ano ang pinagsasabi, lumalabas lang na sila ay mga bulaan. Pag hindi ayon sa Biblia, they are considered to be false prophets. The Spirit works through the ordinary means of grace. Paano kumikilos ang Holy Spirit sa panahon natin ngayon? Una, through the preaching of the Word. Sa pangangaral ng Ebanghelyo, kumikilos ang Santong Espiritu. Paano? Sa pamamagitan ng pagpapaunawa. Ito na lang halimbawang pangangaral ng inyong lingkod. Babagsak to ngayon ay 45 yung nanonood sa akin. 45 na tagapakinig. Maaring kalahati, nakakaunawa, kalahati napadaan lang. Kalahati curious lang. Pero naniniwala po ako na ang salita ng Diyos, ginagamit ng Diyos sa pagtuturo. Ito ay ordinary means of grace. Pwede rin naman sa prayer. Tayo hindi marunong magdasal. Sino nagtuturo sa atin? Ang Santong Espiritu. Pwede rin naman sa sacraments. Ano ba yung mga sacraments? Communion at baptism. Holy Spirit ang gumagawa. At ganun din sa lahat ng fellowship within the church. Ang Santong Espiritu ang kumikilos at nagpapaunawa. Amen? Now, bibigyan ko ulit kayo ng reflection questions pero hindi pa ho tayo tapos. Una, am I regularly sitting under God's Word? Do I depend on the Spirit to understand the Bible? And do I test every teaching by the Bible? Mahalaga yan. Ngayon, punta tayo sa pang-anim na punto at ito na po yung panghuli. Yung 6 points o ika-6 na puntos makikita natin sa John 14:27-31, Christ gives His peace through the Holy Spirit. So, aalis ang Panginoon, iiwan ng kanyang mga alagad, ang kanyang iiwanan ay ang Santong Espiritu na magbibigay ng kapayapaan. Peace I leave with you, my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled, and do not be afraid. Ang mundo nag-aalok din ng temporary peace. Ang kapayapaan ng mundo na inihahatid sa atin madalas sa pamamagitan ng financial security. Kasi ang paniniwala ng maraming tao ayon sa mundo, pag may pera, secured ka. Secured na ba future mo ang madalas na tanungan? Pero ang pinag-uusapan, pera. Pangalawa, success. Ang sabi ng mundo, pag matagumpay ka, may kapayapaan ka. Pleasure. Pag puno ka ng kaligayahan sa buhay at ginhawa, payapa ka. Sabi ng mundo, human relationships. Pag matibay ang relasyon mo, payapa ka. But worldly peace disappears when circumstances change. Wala tayong kasiguruhan sa financial. Wala tayong kasiguruhan na yung tagumpay mo mananatiling tagumpay. Yung kayamanan at kaligayahan pwedeng mabago in an instant. At maging ang human relationships
may hangganan. Dahil ang relasyon ng tao, ang ugnayan, till death do us part lang. Kaya kung sa mga yan nakasalig ang ating kapayapaan, darating ang panahon, mababagabag ka at mawawalan ito. But Jesus offers a deeper peace. This peace comes through reconciliation with God. Romans 5:1, therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Dati meron tayo ay kabagabagan dahil kaaway natin ng Diyos. Pero dahil sa Panginoong Hesukristo, napawalang sala tayo, may pakikipagkasundo na tayo sa Diyos. And this peace remains even during suffering. Sabi ni Jesus, Romans 14:27, peace I leave with you, my peace I give you, I do not give you as the world gives. Do not let your hearts be troubled, and do not be afraid. The disciples would soon witness betrayal, would soon experience arrest, crucifixion, and persecution. Yet Christ calls them to trust. Amen? Tandaan mga kapatid, ang isang barko anchored securely remains stable despite the storms. And believers anchored in Christ possess peace amid life's storm. Can we say amen? So bilang application, anong dapat natin gawin? 1. Examine whether you truly love Christ. Love Christ is shown through obedience. If you love me, you will obey my command. Second, rejoice that you are never alone. The Holy Spirit permanently dwells within every believer. Third, depend upon the Spirit daily. Seek His help in prayer, seek His help in holy living, seek His help in evangelization, and in service. Fourth, study, read the Scripture faithfully. The Spirit ordinarily works through the Word of God. And the last, rest in Christ's peace. No circumstances can separate believers from Jesus. Amen? So bilang conclusion mga kapatid, on the eve of His crucifixion, Jesus comforted troubled disciples with a glorious promise, I will not leave you as orphans. Christ Jesus ascended to heaven, but He did not abandon His church. Anong ginawa ni Jesus? He sent the Holy Spirit. To what? To indwell us, to teach us, to sanctify us, to comfort us, to empower us, and to preserve us until glory. So mga kapatid, kapwa ko mananampalataya, you are never alone. The Spirit of God dwells within you. Therefore, love Christ, obey Christ, trust Christ, and walk daily in the power of the Holy Spirit. Sabi ni Pablo sa unang Tesalonica 5:24, the one who calls you is faithful, and He will surely do it. Huling reflection questions. 1. How does my obedience reveal my love to Jesus? In what areas do I need to depend more on the Holy Spirit? How has the Spirit used God's Word to transform my life? And what fears or anxieties must I surrender to Christ today? Mga minamahal kong mga kapatid, pagpalain kayo ng Panginoon. Dalangin ng puso ko na naging kapaki-pakinabang sa inyo ang pag-aaral nating ito ngayong umaga. Makikita po ulit tayo bukas, kaparehong oras ng ating pag-aaral dito po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.